On this video, gagawa tayo ng isang simple na dynamic block. So, apply natin ang paggawa ng parameter on this simple column. Pero kapag nagawa natin, magiging useful siya, lalo na kapag gumagawa na kayo ng floor plans. Kasi, pwede mong i-tweak yung mga length and width niya para maging sakto sa size and dimension na kailangan ninyo. Mas mabilis niyo magagawa yung mga architectural saka yung structural plan. Let's do it. To start the discussion regarding dynamic blocks, gawa muna tayo ng column. So, sa paggawa ng column, pwedeng gumamit na lang tayo ng rectangle command. So, REC. Then, the first corner point should be the origin. So, 0, 0. Then, let's select dimension or letter D. Yan, para maglagay lang tayo ng length and width. So, ang length natin for rectangle is 200. Tapos, width niya is 200 din. Then, select natin dito sa taas para matapos yung command. Now, click the rectangle. Then, select a call para maging column siya. Okay. Yung column na ito, select natin again. Gawin natin siyang block. So, B for block. Then, pakiname ito as DYN, meaning dynamic blocks, underscore column. DYN underscore column. Okay? Tapos, pick point natin ito, MTP, para makuha natin yung gitna ng column. Okay? Tapos, convert to block. Tapos, naka-check dapat yung scale uniformly, saka allow exploding. Make sure din na kayo ay naka-millimeter sa inyong block unit at i-check natin yung open in block editor since i-edit natin ito to make it a dynamic block. So, okay na natin. Ayan. So, pag na tayo ay nasa loob na ng isang block editor, usually, naka-open na itong tinatawag na authoring palettes. If hindi naka-open ito sa inyo, pakibukas lang ito sa inyong ribbon panel sa taas. Ito yan, no? Yung authoring palettes. Now, sa authoring palettes, meron tayong 4 na tabs. Meron tayong parameter tab, actions tab, parameter sets, saka constraints. Ang gagamitin lang natin kadalasan para sa mga gagawin nating activities is parameters and actions. Parameters, ito yung munang inalagay natin sa isang block bago mo lagyan ng action para maging parametric na or dynamic na ang inyong block. Let's demonstrate first using linear parameter. So, select natin yung linear parameter. Yan. So, let's check yung mga lalagay dito sa mga command line. Ano ba yung mga nakalagay? For example, specify start point. So, start point muna natin is the top left. Then, the top right. Then, upwards. Then, select. So, para kang gumagawa lang ng dimension. Now, habang gumagawa tayo ng mga parameters, may mapapansin kayo lagi na may ganitong logo. Yan. Ibig sabihin lang nito, wala pa kayong nilalagay ng mga actions. Okay? So, hindi gagana yung parameter kung walang action. So, select natin to, yung distance 1. Then, paki-open ang properties para makita natin yung mga list ng properties ng parameter na ito. Palitan natin ang pangalan ng distance 1 into length. So, makikita nyo siya under ng property labels, distance name. So, select yung distance 1. Let's change it into length label. All caps lang. Tapos, enter. So, magbabago na yung kanyang pangalan dito. Next, gusto natin siyang maging stretchable. Okay? Nagbabago yung kanyang length. That's why length ang nilagay natin dito. So, pupunta na tayo dito sa Actions tab. Then, let's use stretch action. So, one click lang sa stretch action. Then, check again the command line. Sabi, select parameter. So, isa lang naman yung parameter natin dito. So, select natin tong kulay blue na parameter. The length parameter. Tapos, sa command line ulit, sasabihin dito,
specify parameter point to associate with action. So, sinasabi dito, alin dito ang lalagyan natin ng action symbol. So, pwedeng dito sa top left, or sa middle, or sa bottom. Sa ngayon, lagyan muna natin siya dito sa ating top left. Select ko dito. Next, may makikita kayo dito na stretch frame. Yan, stretch frame. Ang stretch frame ay tumutukoy naman sa kung ano yung part na gagalaw lang kapag ginamit mo yung stretch na action. So, gusto kong gumalaw lang ay itong line lang na ito. So, gagawa tayo ng frame or parang box lang. So, select ko dito, one click. Tapos, one click again dito sa kabilang kanto niya. So, magkakaroon dito ng blue na hidden line showing the stretch frame kung ano lang yung gagalaw kapag in-apply natin yung stretch action. Then, select objects. So, ito lang na may object natin, diba? So, select natin yung column. Tapos, enter. Yan. So, meron tayong isang stretch action dito sa part na ito. Pero hindi pa din nawawala itong kulay yellow na action logo. Ibig sabihin, dapat lagyan pa din natin itong nasa kabila. So, ulitin lang natin yung paggawa ng action. So, action, stretch, select the parameter again, tapos, parameter point, gawin naman natin dito sa gitna. So, midpoint, tapos, stretch frame. So, select here, tapos here, para ma-select natin yung line na ito. So, click here, then select the object, select the column, tapos, enter. Ayan. Notice na wala na yung color yellow na action symbol. Sabihin, meron tayong action both sides. Now, subukan natin kung gagana yung ginawa natin na parameter. So, close block editor, save changes. Yan. Tapos, click natin yung column. Yan. Bukod sa ating base point, nagdagdagan na tayo ng iba pang mga symbols. Ito yung stretch action. Yan. So, yung mga triangle na iyan, pwede natin yung i-click para mag-stretch tayo. Yan. Ito yung nakikita natin dito. Yan. Notice, kung naka-open yung inyong properties palette, na dito under ng custom, under ng length, yan, nagbabago din yung kanyang sukat. Yan. O, i-control Z ko lang, no? Control Z. Yan. Pag kinlik ulit yung column, ayan, 200 siya. Pero pagka binago ko ito ng sukat, for example, gawin ko siyang 600, ayan, magiging 600 yung kanyang length. Okay? Or, kung hindi naman sukat, gusto mo meron kang basis, may reference ka sa likod ng column drawing na ito, pwede mong i-click na lang itong stretch symbol, tapos gagamitan mo siya, tulad nito, gagamitan mo siya ng O-snap. Yan. Tapos magbabago yung kanyang length din dito. So on and so forth. Okay, so balik ko lang to sa 200 na. So 200, enter. Yan. Meron pa tayong i-explore dito. Kasi napansin nyo, pag binabago natin yung length dito, for example, balik ko ulit sa gawin ko siyang 450. Yan. Ang nagbabago lang ng kanyang distance or dimension is right side lang. Itong left side, hindi siya nagagalaw. Yan. Paano kung gusto natin siya na palitan ng dimension, both sides? So, balikan lang natin yung ating block editor. So, balik ko lang to sa 200. Tapos, double-click ko itong column block. Then, OK. Edit natin siya. Mababago lang natin yan using Properties Palette. So, habang naka-open yung Properties Palette ninyo, click natin yung parameter na length, no? Length parameter. Tapos, under ng miscellaneous, meron kayong makikita dito na base location, tapos nakalagay start point. Yan. Start point, ibig sabihin dito yung banda sa kaliwa. That's why hindi niya ginagalaw ito. Ang ginagalaw lang niya is the right side kapag nilagyan natin siya ng length. Let's try making this start point into midpoint. Ayan. Pag naka-midpoint na siya, may makikita kayo na additional symbol na blue X. Ibig sabihin, nandito sa midpoint ayon yung kanyang sukat. Close block editor natin, tapos save changes. Subukan natin ulit siyang baguhin ang kanyang length
at the properties palette. So, for example, gawin natin siyang 300. Ayan. So, both sides na siya, nagbabago na sukat. Gawin ko siyang 600. Ayan, both sides na ulit. O, paano natin nalaman na both sides yan? Kasi, di ba yung ating grid setting, 100 by 100 yung isang grid natin, no? So, 100 by 100. So, kung tatlong grid ito, tatlong grid, 300, 300. So, gitna niya ngayon, nilalagay ng sukat yung ating length. Ayan, off-center siya. Balik ko lang sa 200. Ayan. So, babalik siya sa sukat natin kanina. Okay. So, kung nagets ninyo yung ginawa natin sa length, pwede natin itong i-apply naman sa width naman. So, balik tayo sa kanina. Block editor natin to. Ayan. This time, gawa tayo ng parameter na width naman. Okay. So, sundan lang ninyo yung ginagawa ko, no? So, linear parameter. Tapos, click here natin sa top left. Tapos, bottom left. Tapos, click natin dito. Then, select the distance 1 again. Palitan natin ng pangalan sa properties palette. Let's make it width. All caps. Enter. Ayan, mapapalitan siya ng pangalan. Tapos, kulang pa yung parameter kasi wala tayong action. So, action tab. Stretch. Select the parameter. Tapos, start action. Gawin nating middle nitong top. Yan, middle nitong top. Tapos, first corner of stretch frame. Siyempre, itong taas ang gusto natin mag-adjust naman. So, stretch frame, click here muna. Tapos, dito sa kabila. Tapos, select object. Of course, the column itself. So, select, enter. Meron ka ng action dito sa taas. Kulang na lang dito sa baba. Again, stretch. Then, select width. Tapos, dito naman sa baba, ang lagay natin, midpoint, yung action natin for stretch. Then, first corner of stretch frame here, tapos here. Para ma-select lang itong sa baba. Tapos, select object, tapos enter. Wala na ulit yung ating action na symbol dito. Ibig sabihin, meron ng action yung ating parameter. Now, para maging kapareho ng length ito, select natin again yung width. Start point natin, gawin nating midpoint. Yan. Tapos, retain nyo lang yung ibang mga options dyan. Tapos, close block editor, save changes. Then, babalik na tayo sa ating drawing area. Sa drawing area, click natin yung column. O, dapat meron na kayo ditong additional na mga arrows. Yan. Sabihin, pwede nyo siyang ma-adjust na dito. Now, paano natin siya mababago dito sa properties palette? So, same lang din kanina sa length. So, sa width, pag binago natin to na 800, ayan. So, both sides na siya mabago na sukat. So, lumalabas, yan. Pwede mo na siyang i-edit just the way kung ano yung dinesign, lalo na ng ating structural engineer, kung galing sa structural plans yung ating mga columns. Ayan. So, pwede na siyang baguhin ng baguhin. Balik ko lang siya sa dati. Ngayon kung 200 by 200 again. Lastly, syempre, pag gagawa kasi tayong column, make sure natin na meron itong proper hatch. So, double-click again. The dynamic column, okay. Lagyan natin siya ng hatch. So, H for hatch. Yan. H for hatch. Then, make sure na naka-open yung associative. Yan. O associative boundaries. Kung naalala nyo sa prelim, diba, sa associative, pag naka-on yan at gumawa tayo ng hatch, magko-confirm yung hatch na iyan dito sa ating column, sa boundary ng ating column. Okay, piliin natin yung concrete, no? AR concrete. AR concrete na pattern. Ayan. Tapos, gamitin natin by layer dapat. Tapos, make sure na ang layer natin ay A-hatch. A-hatch. Yan. So, naka-prepare na yung A-hatch na layer. Balik tayo sa hatch creation. Yan. Dapat nakaselect yung AR concrete. Try natin ipasok na dito sa loob ng column. Ayan. So, masyadong malaki yung, yung ating hatch scale. Pwede natin yung palitan dito. Ayan. Subukan na natin. Gawin natin 0.2. Ayan. So, medyo proper na yung paglalagay natin.
o pagkakalatag ng ating hatches na sa column. So, 0.2 is, I think, okay. Tingnan natin itong 0.1. Mas prefer ko yung 0.1. Ayan, 0.1 na lang muna gawin natin. Okay, tapos, close block editor, save changes. Ayan, so meron tayong hatch sa ating column. Subukan natin. So, baguhin ko yung sukat niya dito. Ayan, sumusunod yung hatch natin. Baguhin na natin dito sa baba. Sumusunod din yung ating hatch. Now, let's go back dito sa block editor natin. Double-click natin again. Tapos, okay. Okay. Kung ano nakikita niyo dito ng mga symbols, yun din yung nakikita natin kanina ng mga symbols sa labas kung paano mo siya gagamitin as stretching. Now, minsan nag-overlap. Tulad na to. Nag-overlap. So, ano pwede natin gawin? Pwede natin itong i-move pagitna. No? Yan. So, M for move. Tapos, enter. Then, click natin to. Ayan. Pwede mo na siyang i-move dito sa gitna. Ayan. Same dito sa baba. Click mo yung triangle. M for move. Enter. Tapos, click dito sa ating O-snap. Then, snap again sa midpoint naman. Okay. Do the same on the other sides. Yan. So, as you can see, meron tayong mga symbols all over the midpoints ng lahat ng sides ng ating square, no? Okay, ng column na ito. Okay, so pagka-check natin to, block editor, save changes, pag-click natin yan, nandito na siya ngayon. Yan. So, pag-click natin dyan, or dito, yan, automatic nang nagbabago dyan. Okay? Now, kapag naka-open yung O-snap ninyo, may mga occurrence na ganito nangyayari. Yan. So, Control-Z ko lang. So, pag ganun nangyayari, off lang ninyo yung O-snap. So, F3. Yan. Hindi na siya mangyayari sa inyo ganun. Okay? So, balik ko lang sa dati. Click ko lang ito. Tapos, gawin siyang 200 again. Yan. Now, add sa ating template. So, make sure na tayo ay naka-open na yung mga templates natin. Ayan. So, yung template natin na gagamitin, actually, hindi dito yung title, pero binibigay kong title on class, yun yung susundin natin. Make sure tayo ay naka-DWT. Kasi bin-build up natin yung mga dynamic blocks inside our template. Kapag gumawa na tayo ng floor plan, doon natin na-apply ito. So, pag nag-type tayo ng letter I, enter. Tapos pag finilter natin, type natin DYN, dapat lalabas na itong dynamic column natin. Pag may nakalagay na ganitong symbol, ayan, parang symbol ni Flash, ayan, ibig sabihin, naka-dynamic block na yung ating column. So, kindly save na lang kapag meron na yan. So, meron ba tayo next na mga gagawin? So, stay tuned lang dito.